Hello, what's up? This is Scottman. Back again for another video. Pag-uusapan natin today is eSIM or embedded SIM. So, alam natin yung normal na SIM card, yung physical SIM na tinatawag, yung ganito. Physical SIM, yan, ito yung traditional. And then, there is an eSIM. Yung eSIM naman, dati, magkakaroon lang tayo ng eSIM kung meron tayong postpaid plan. That means monthly natin babayaran yung plan natin sa Smart, Globe, or PLDT or kung saan man kayo nakasubscribe na network. That's eSIM. Doon lang kayo makakaranas ng eSIM. But recently, a few months ago lang, naubusan ako eh. Hindi ko agad nagawa ng video. So, nag-release silent release lang naman si Smart ng prepaid eSIM. So that means hindi mo na kailangan magbayad monthly para lang ma-avail mo yung eSIM. And karamihan na kasi ngayon ng mga high-end na smartphones, mga high-end pa lang naman usually. So bihira ito. I'm not sure kung mayroon nito sa budget smartphones, pero sa mga high-end smartphones, Samsung, iPhones, Xiaomi, Vivo, Oppo, at saka Google Pixel, especially Google Pixel is mayroong mga eSIM support, okay? Basta single SIM ang smartphone nyo. Hindi ko pwedeng sabihin na ganun eh. Basta pwede nyo checkin. Sa settings, punta kayo ng settings ng smartphone nyo, Android man yan or iPhone. Sa Android, punta kayo ng settings, then punta kayo ng SIM manager nyo. Like this one. Sa Samsung, since lahat ng Samsung na mga high-end merong from mid-range to high-end merong mga eSIM support si Samsung. So, yun. From S20 yata, sure na merong eSIM supports. S20, S21, 22, and then this 23 na series. So, punta tayo ng settings. And then punta tayo ng connection, SIM manager. Andoon yung add eSIM. Yun. Add eSIM. So may support po si Samsung S23 for add eSIM. Sa iPhone meron din po yan supposedly. Usually pag NTC meron ng eSIM support yan. Kasi single SIM lang ang iPhone dito sa Pilipinas. So para maging dual SIM siya, bili kayo ng or avail kayo ng eSIM. Yun nga sa Smart. And I'm not sure kung meron sa Globe. Parang wala akong nakikita eh. Nagtitingin ako sa Globe pero hindi kasi ako gumagamit ng Globe dito kasi mahina ang Globe dito. So Smart usually ginagamit ko rito. And yun nga, natuwa naman ako kasi nga hindi siya available last. Yung unang announce nila, yung silent release nila is hindi available, na sold out agad. So, ngayon, actually 3 days ago to be exact, is nag-release si Smart eSIM ng prepaid. Again, this time, hindi na kailangan ng physical. Yung una kasing release nila, nakalagay sa physical na SIM. Although, technically, eSIM ay hindi kailangan na nakalagay sa ganito. Kasi ito, ang purpose lang is para may pagsulatan lang sila at saka ilalagay doon yung UICC number yata, something like that. Ilalagay doon and then kaya naubos agad. This time, ginamit nila yung pagiging digital ng eSIM. Kasi by definition talaga, physical SIM ang normal na SIM. Ang eSIM po is digital SIM. Digital. Hindi kailangan na may paglagyan talaga siya ng physical. So, dito ngayon sa bagong program ni Smart, yung eSIM is more accessible with online delivery option. This is from unbox.ph sa panulat ni Duway Guison. So, yun, Smart makes eSIM more accessible with online lang. So, ibig sabihin, bili kayo or purchase nyo yung eSIM sa Smart. Punta kayo sa Smart. Ito actually, dito yung link. Iwan ko sa video description. Itong link na to, pasok kayo rito. And then, makikita nyo to. Ito agad ang hanapin nyo. Smart Prepaid eSIM. Worth 99 pesos lang. I would recommend na dito po kayo bumili kasi chinek ko sa Lazada and sa Shopee. 299 pesos po ito. Ang taas ng markup. Dito kasi 99 pesos lang. Same lang din ng kasama na value, meron ng 21 GB na free data. Okay? And then supported na agad na siya ng 5G. So yung makikita niyo sa Lazada, Shopee, same lang din, ganito rin ang laman, pero 299 yung pinakamura. Yung ibang mga 599 na mga stores, 599 sa Ralph yata 399, something like that. So medyo mas mahal. I recommend na dito kayo bumili mismo sa Smart website. Iwan ko yung link nito sa video description. 99 pesos lang kasama na yung 21 GB na free data. And then, once na binayaran nyo siya, add to cart nyo lang, sundan nyo lang po yung instructions, sobrang dali lang. Add to cart nyo lang, tapos ilagay nyo yung GCash nyo or Paymaya nyo or anong bank account nyo na pambayad sa 99 pesos lang. Sundan nyo yan. Then, after a few minutes, hihingi nyo yung email nyo eh. Ipapadala niya sa email yung QR code. Yung QR code nandun na po. I-scan nyo lang po yon, may install na po yung eSIM nyo sa inyong smartphone. Ganun lang po kadali yun. So, ipapakita ko sa inyo kung paano install. Actually, na-avail ko na siya 2 days ago. Hindi ko muna in-install kasi gusto ko siyang i-share sa inyo para makita nyo rin kung paano mag-activate ng eSIM sa smartphone.
So, yun. Pare-pareho tayong first time na gagawin ito. Ipapakita ko sa inyo kung paano susundan ko step by step po na instruction. So, yun. Again, kapag na-avail nyo na, nabayaran nyo na, darating sa email nyo, andun yung QR code. So, ito na yung akin naman sa QR code ko. Ito yung resibo ko. And ito naman yung bago kong SIM number or eSIM number. Ito na yun. 0962 blah 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 blah. So, yan na po yung eSIM number ko. Ngayon, kailangan ko siyang i-install sa SIM. Scan this QR to install your eSIM. The problem is, hindi ko makita yung QR image. Pag hindi nyo makita, same ng sitwasyon ko, hindi nyo makita yung QR image, baba po kayo sa pinakababa ng email na to, ng email na message na to. Scroll down. Ito po, nandito yung QR code. Ito po yung i-scan natin ngayon. So, i-scan ko na siya. So, ayun, screen record na lang natin. Ito po, add eSIM. So, click natin to. Waiting muna tayo. Ayun, scan QR code. So, i-scan ko yung QR code na pinadala sa akin ni Smart. Checking SIM information. Add Smart eSIM. Add. Ayun, wait tayo ng few minutes daw. So, mukhang madali nga lang talaga siya mag-install, no? Once na available na yung QR code, once na available na nabayaran mo na, pinadala na sa email mo, scanning na lang, mukhang scanning na lang ang gagawin mo eh. Tapos yun, maghihintay ka lang para i-activate yung SIM card sa smartphone mo. Ayun, tapos na pala agad. Ayun. So, meron na akong dalawang number ngayon. Yung main cellphone number ko, which is Smart na actually, 0960. And then, ang eSIM ko naman is 0962. So, dalawa na ang SIM card ko ngayon. Dual SIM na siya ngayon. Ito ang aking Samsung na smartphone. So, pwede ko na siyang gamitin ng normal. Kung paano. So, wait. Gawin natin. Next natin. Prepaid SIM for calls, ikaw na yung masusunod ko ano talagang pinaka-main na SIM card mo. Of course, sa akin, yung Smart SIM card ko na 1. SIM for messages, SIM 1 pa rin. SIM for mobile data, siguro mobile data ko is eSIM 1 na lang. Data switching and backup calling. Done. Ganun lang kadali. Tapos na agad. So, ganun po ang pag-activate ng eSIM. So, scan ka lang, tapos kapag na-detect na siya ni Smart, okay mo lang yung i-okay, tapos na agad. Pili ka lang kung anong gusto mong gamitin ng main SIM card sa smartphone mo. Okay, so, sa FAQ or need to know basis pagdating sa paggamit ng or about sa eSIM. So, konting knowledge lang, dagdag knowledge lang para mas maintindihan nyo kung paano nag-work ang eSIM. So, basically, ang eSIM po is na-develop nung 2012 ng GSMA. 2012 pa naman siya nag-start. Pero, na-publish siya noong 2016 at ginamit siya sa Samsung smartwatch. So, kauna-unahang nakagamit ng eSIM is Samsung smartwatch. Tapos, pinresent siya sa MWC o Mobile World Congress noong 2017. And within that year then, sumunod si Google Pixel. Nirelease yung Pixel 2 actually. Pixel 2, so isa sila sa mga kauna-unahan na gumamit ng eSIM. And then sumunod si iPhone. Ang iPhone XS Max, XS, XS Max, and XR, may eSIM na po sila onwards hanggang iPhone 15 ngayon. So, iPhone 10, wala po. iPhone 8, wala siyang eSIM yata kung hindi ko nagkakamali kasi base yun yung sabi rito. Pero you can check kung para ma-confirm natin kung totoo nga. Pero sabi dun sa Wikipedia and sa about eSIM is Google Pixel, iPhone 10, ang XS series ang nagkaroon ng unang eSIM. And then, the rest, sumunod na. Si Samsung, blah blah blah, etc. Pero ang kauna-unahan nga nagkaroon ng eSIM is si Samsung. Ngayon, ito yung mga features naman na dapat yung tandaan kapag gagamit kayo ng eSIM. May mga smartphones na kaya niyang tumanggap ng multiple eSIM. Okay? Multiple. Ibig sabihin, pwede kayo magdagdag ng eSIM sa isang device lang, sa isang smartphone. Pero, ang basic rule ng eSIM, isang eSIM lang ang gagana at a time. So, kung gagamitin mo, kunwari, eSIM 1. Kunwari lang, eSIM 1, meron ka hanggang eSIM 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, gusto mo nang gamitin yung eSIM 1, hindi po gagana yung eSIM 2, 3, 4, and 5 kasi ang isa lang eSIM lang ang gagana kada time. Kung gusto mo mag-switch, iset mo yung settings, punta ka ng eSIM 2, kung gusto mong gamitin yung eSIM 2, eSIM 3, eSIM 4, eSIM 5. Again, one eSIM lang gagana at a time. Pwede bang gamitin ng isang eSIM sa dalawang smartphone? Since pwede lang naman i-add pala through QR code. Hindi rin po pwede yon. Isang eSIM, isang device. So kung gagamitin ko siya sa Samsung, and then bala kong gamitin siya sa Apple, kapag inactivate ko siya sa Apple, madi-deactivate siya sa Samsung. So isang device lang ang gagana. Base rito sa info na nabasa ko about sa eSIM sa Smart.
So, isang eSIM, isang device. Hindi po pwedeng isang eSIM i-activate mo sa dalawang device, tatlong device. Hindi po pwede daw yon. Isang eSIM, i-activate mo lang at ma-activate lang siya sa isang device at a time. Automatic na yung lumang device na pinaglagyan mo ng eSIM na number na yon, madi-deactivate yung number doon. Mawawala. Lilipat ang access sa bagong smartphone na pinaglagyan mo ng lumang eSIM mo. Okay? One device, one eSIM lang. And one instance of eSIM, kahit na 5 ang in-install mo na eSIM sa isang device, isa lang ang gagana. One at a time. Okay? So, bakit naman ako lilipat ng eSIM? Bakit ko i-consider yun? Actually, may mga benefits po ang pagkakaroon ng eSIM. Una sa benefits ng eSIM is mas tipid po sa battery. Since embedded po ang eSIM sa loob na ng smartphone. Sa loob ng smartphone na siya nakalagay. Hindi po siya nadudukit, nasasaksak ng pansundot. Hindi po siya pwedeng tanggalin unless ikaw na mismo may-ari ang magtanggal through remote access. Yun nga, kasi nga pwede siyang ilipat siya sa ibang device. So basta nasa yung QR code. Yun yung advantage siya. And yun nga, dahil embedded siya, maliit lang pati ang footprint ng eSIM, mas tipid po siya sa battery compared sa physical SIM card. Yes, mas tipid siya ng konti. Yes, napakaliit lang po ng footprint lang naman yon actually. Pero in the long run, pang emergency, malaking bagay na rin na meron kang extra few minutes na natipid sa battery sa paggamit ng eSIM compare sa paggamit ng normal na SIM card na traditional na physical SIM card, di ba? So, eSIM mas tipid ng konti sa battery. Another benefits ng pagkakaroon ng eSIM is pag ninakaw ang smartphone mo or nawala or may ibang nakapulot, hindi nila matatanggal yung SIM card para, kunwari, nawala, nalaglag. Siyempre, nakapulot, tatanggalin yung SIM card para hindi mo na makontak. Wala na, goodbye na. Goodbye na. Poproblemahin na lang nila yung pin mo. So, ipapareformat lang nila yun, so on and so forth. So, wala silang magagawa. Kung may pera sila agad, tapos na agad yun. Pero kung nandun ang eSIM mo, wala silang magagawa. Hindi nila pwedeng buksan yon. Hindi rin nila alam. Siguro magdudukit sila doon, maghanap, walang SIM card. Walang SIM card, save tayo. Wala tayong magagawa. Pwede nilang buksan yon. Hindi nila alam na kapag binuksan nila, a-activate agad yung eSIM and pwede mo ngayon i-track or i-monitor kung nasaan yung smartphone mo. Especially kung naka-iPhone ka. Kasi mas magandang ang feature na Find My Device ni iPhone. Kahit naka-off yung smartphone, basta nandun yung SIM, may data, malalaman kung nasaan yung exact location ng iPhone. Sa Android naman, kapag wala na, naka-off na, wala na tayong magagawa dyan. So, hihintayin mo na buksan ng magnanakaw or nakapulot yung smartphone mo para ma-activate yung SIM. So, dahil nga wala silang nakikitang SIM card sa loob, tinanggal nila. So, akala nila safe na sila. Hindi nila alam na mayroong eSIM. So, kapag ka nag-on yung phone, pwede mo na rin sila ngayon i-monitor kung nasaan yung exact na smartphone mo. Okay? Provided, syempre, na naka-activate yung Find My Device feature. Nilagyan mo siya ng app na Find My Device. Kung hindi pa, meron tayong video niyan. Actually sa Google Play Store, install nyo na lang yung Find My Device. Doon yung magagamit yan, best yan eh. So, doon yung SIM card, yung eSIM, wala silang magagawa. Since hindi nila pwedeng dukutin yun. Kailangan nilang sirain yung phone para lang matanggal yung access ng eSIM eh. So, ang eSIM is parang semi-permanent na rin siya sa loob. Okay? Ang way lang para matanggal siya is ikaw mismo may-ari, i-remote mo siya na ilipat, i-deactivate yung eSIM. Okay? I-report yung eSIM na nanakaw or something. Ganun lang kadali. Ikaw na may-ari ang masusunod doon. So, sa nakapulot, again, di niya alam, wala kasi siyang nakitang SIM card, baka buksan niya, pagkakataon mo siya ngayon na i-monitor or i-track using Find My Device na app. Ito, meron niyan both si Apple and si Google. So, yun yung benefits ng eSIM. And lastly, similar din dun sa issue ng pagnakaw ng SIM is, hindi po basta-basta nako-clone ang eSIM. Kasi, ang normal na SIM card, okay, once na nakuha ito ng isang tao na may masamang intention sa'yo, dudukutin nyo lang yung SIM card, isasaksak nyo sa device, mako-clone na yung SIM card. So, lahat ng messages na papasok sa SIM card na to, dahil nga naka-clone, matatanggap din doon sa clone na version na device. Itong SIM card na to. Madali na po ito. Mayroon na pong sa market na nabibili na pang clone ng SIM card. Ang eSIM, hindi pong pwedeng gawin yon. Hindi siya madaling i-clone. Para ma-clone mo ang isang eSIM, kailangan magaling kang hacker, so on and so forth. So, mas madugo. Hindi siya yung kagaya sa market na mabibili lang sa market na pang clone ng SIM card. eSIM, hindi po siya ganun kadali. Mas mahirap po siyang i-clone.
So, mas safe po si eSIM. And finally, best for travelers ang eSIM. Actually, kung nagta-travel ka abroad, since madali ka mag-switch from services to services kasi hindi mo kailangan tanggal ng SIM card. Idadagdag ko na rin, speaking of tanggal ng SIM card, isa sa mga reason ba't nasisira yung SIM card, etong yan, nakikita yung bakal niyan sa SIM card na yan. Kapag kapalipat-lipat kayo ng phone, nasisira po yan na nabubura or natatanggal na tutuklap. Hanggang sa magulat na lang kayo na hindi na siya ma-detect ng smartphone nyo, okay? Lalo kapag ka mga low-end, which is mahina yung pang-detect ng kanilang sa SIM card tray, konting may hindi na agad gumagana. So, yeah. Yun ang problem dito sa physical SIM na to. On the other hand, sa eSIM, since digital po siya, naka-register po siya sa network, kay Smart, kay Globe. So, palipat-lipat ka lang, tipong i-transfer ka lang ng device nang hindi mo po problemahin kung sisira ba yung connector dito sa SIM card na to, sa ganitong SIM card. So, mas secure si eSIM sa part na yon. Okay? Isa sa mga cons lang, mga pangit lang about eSIM is, yun nga, kapag nagre-reformat ka, i-activate mo siya ulit. Pero nakita nyo naman kanina, sobrang bilis lang po i-activate ng eSIM. So, yun yung cons actually na nakikita ko. Pangalawang cons, hindi pa universal ang eSIM support. Like I said kanina, mga high-end lang na mga brands ang merong eSIM support. Sila Xiaomi, Samsung, iPhone, Google, yung mga yun. Sila Vivo and Oppo. Sa Infinix, hindi ko alam. Sabi sa internet, meron daw, pero pili si Infinix, si Tecno, pili lang daw ng mga region. So, piling bansa lang po ang meron. So, you can check naman sa settings nyo. Again, check nyo lang sa settings nyo. Settings, SIM card settings, or SIM manager, kung ano man ang pangalan ng SIM settings nyo sa Android smartphone nyo, hanapin nyo kung may support for eSIM. Kung meron, pwede nyo nang i-avail ang prepaid eSIM dito sa Smart website. Again, I would recommend na huwag kayong bumili sa ibang store, sa Lazada or sa Shopee ng eSIM. Kasi nga, mas mahal po. 299 ang pinakamura. Unlike dito mismo kay Smart website, 99 pesos lang. Hindi po ito sponsored nga pala ni Smart, ha? Hindi nga nila ako kilala eh. Gusto ko lang itong ibigay sa inyo na information. As usual, tech simplified po tayo. So, tinatry ko lang na ipaunawa sa inyo na baka gusto nyo i-consider na gumamit ng eSIM. Kung meron namang support ang smartphone nyo for eSIM. So, yun. Bago tayo matapos, idagdag ko lang. Currently, meron ng technology actually na iSIM naman. eSIM, embedded SIM. iSIM naman is parang intelligent SIM. Hindi ko sure actually yung pinaka-meaning ng iSIM na yun. But, this one, the iSIM, itong bagong technology na to, is nakalagay mismo yung SIM card sa mismong chipset. Yes. So mas secure siya at mas magaan sa battery lalo. Mas maliit yung footprint. So on and so forth. So mas high-tech po tong iSIM na ito. So possible na along the way mawala yung physical SIM card, ang pumalit is yung eSIM and iSIM. Parehong naka-fix na sa smartphone natin. Ganon. iSIM kasi mas maganda ang iSIM technology kasi base sa nabasa ko, dahil nga integrated na siya sa SoC, mas secure siya, mas safe. iSIM is 98 smaller than eSIM. Gano'ng kalit yun? 98% smaller than eSIM. So, maliit na yung eSIM, ina 98% no pa. So, 2% na lang yung size niya. Tapos, iSIM is 50% cheaper. Half the price lang ng eSIM and 70% less ang ginagamit niyang battery. 70% less. So, kung sa 100% na ginagamit ni eSIM, tipid na sa battery si eSIM, ha? Tipid na. Pagka na-launch si iSIM, mas tipid pa si iSIM lalo. Pero matagal pa yon kasi since kaka-start pa lang ng iSIM. Currently, sa eSIM, mukhang sa eSIM muna tayo maglalaro. And yun nga, sabi ko sa inyo, yung mga advantages and some cons, tingin nyo, worth it ba na lumipat sa eSIM? Sa panahon ngayon, kasi think ko applicable na masyado ang eSIM. Kasi nga, meron na tayong SIM card law, parang something like that. Yung ipaparegister na natin yung pangalan natin, yung pagkatao natin sa isang SIM card. So, why not na gumamit na lang ng eSIM? Kaysa gumamit ng physical SIM na pwedeng masira kapag kapapalit-palit ka ng device. Sa eSIM, scan lang ng QR tapos na agad. Ganun lang po kadali. Ang bilis lang. At hindi mo na po problemahin kung nasisira yung SIM card, natutuklam yung SIM card, nadudumihan yung SIM card, kakahawak mo na gaano yung pawis na lumalabo tuloy yung connectivity. Hindi na ma-detect ng SIM trace card slot ng smartphone mo. Ang daming problem sa lumang SIM card na physical SIM. So, sa panahon ngayon na meron tayong SIM registration law, think ko best time
to para i-implement talaga. Good job kay Smart dito na gawin niya ng prepaid yung eSIM. So yeah, why not? Why not consider eSIM sa inyong mga smartphone? Kung, siyempre, of course, kung supported ng smartphone nyo yung eSIM. Like again, check nyo. Like I said, again, check nyo kung merong eSIM support ang mga smartphone nyo. Punta kayo ng settings. So yan, I hope naging kahit katiting, hopefully kahit sobrang liit lang is naging informative po itong video na ito sa inyo. And kung nagustuhan nyo yung ganitong uri ng usapan, Boring Tech Podcast lang po ito basically. Don't forget to subscribe, like, and share. Hopefully hindi kayo sobrang na-boring, but I try my best na maibigay sa inyo yung information. So hanggang doon lang, this is Codman. I'll talk to you again soon. I'm out.